Sa underground facility ng isang morgue, isang senior pathologist ang nagreklamo tungkol sa kalinisan ng silid. Sinabihan niya ang kanyang assistant na itapon ang mga kemikal sa sink dahil natatakpan ang mga ito ng alikabok. Gulat na nakatingin sa kanya ang lalaki, dahil isa itong malinaw na paglabag sa batas. Pinagbantaan siya ng head scientist sa kanyang trabaho, dahilan para mapilitan ang lalaki na itapon ang laman ng maraming bote sa sink papunta sa ilog. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang mapansin ng mga tao ang mga kakaibang nilalang sa loob ng lawa, ngunit hindi nila binigyan pansin ang mga posibleng kahihinatnan nito. Samantala, isang empleyado ang nagbabalak na magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa tubig, ngunit bago pa niya ito magawa, napansin niya ang isang malaking anino sa loob ng tubig. Nang makitang hindi alam ng kanyang mga katrabaho ang panganib, nagpaalam na siya sa kanila at nagpatuloy na sa pagtalon. Samantala, si Gangdo ay anak ng isang may-ari ng convenience store, at hindi siya masyadong mahusay sa paggawa ng kanyang trabaho dahil palagi siyang nakakatulog. Ang kanyang ama, si Hibong, ay hindi nasisiyahan sa anak at sinabihan itong asikasuhin ang mga customer. Kahit na si Gangdo ay tamad at walang masyadong silbi, mahal na mahal niya ang kanyang anak na si Hyunso, kahit na napakababa ng tingin nito sa kanyang ama tulad ng iba. Magkasama silang nanood ng telebisyon, at nag-cheer sa kapatid ni Gangdo na si Namjo, na isang national archery champion na nakikipag-compete para sa first place. Nang hindi inaasahan, biglang lumabas sa balita ang katawan ng empleyado noon, ngunit nawawala ang kalahati ng kanyang katawan na parang may kumagat sa kanya bago siya namatay. Sinabihan ni Hibong ang kanyang anak na lumabas at bumalik sa trabaho, dahil nagrereklamo na ang mga customer tungkol sa kanilang mga order. Dinala ni Gangdo ang pagkain sa mga tao, ngunit napansin niya na ang lahat ay nakatingin sa may ilog. May nakita silang kakaibang nilalang sa ilalim ng tulay, at nagtataka kung ano ito. Ang hayop ay nagsimulang gumalaw, at kalaunan ay lumusong ito sa tubig. Naglakad ang mga tao palapit sa harap ng ilog, habang si Gangdo naman ay inihagis ang isang lata ng beer sa nilalang, na mabilis naman itong kinuha sa ilalim ng tubig. Nagsimula na ring magtapon ng basura ang lahat sa ilog, at hindi nagtagal ay nawala na ang nilalang. Nang malapit nang umalis si Gangdo, nakita niya ang higanteng nilalang sa dalampasigan, sumusugod patungo sa mga tao at itinulak ang iba sa tubig. Ang lahat ay tumakbo sa takot, habang ang halimaw ay patuloy na hinahabol ang mga tao at galit na galit silang inatake. Sinubukan ni Gangdo na sabihin sa mga tao na tumakbo, ngunit napabagsak siya ng higanteng halimaw. Ang nilalang ay nagsimulang tumakbo patungo sa sentro ng populasyon, habang ang lahat ay tumatakbo para maghanap ng masisilungan. Ang halimaw ay sumugod sa loob ng isang mobile container na puno ng mga tao at nilalamon ang lahat ng nasa loob nito. Si Gangdo, kasama ang isang sundalong Amerikano, ay sinubukang palayain ang mga taong nasa loob, ngunit ang halimaw ay nagmamadaling lumabas sa silid na ngayon ay puno na ng dugo. Hinabol nila ang halimaw at sinikap na pigilan ito, ngunit muntik na silang mapatay nang masugatan ng husto ang sundalo. Sinubukan ni Gangdo na iligtas ang lalaki sa pamamagitan ng paghampas sa buntot ng halimaw, ngunit ang mga pag-atake ay hindi epektibo, dahilan para tumakas si Gangdo ng mabilis. Pumunta si Hyunso sa labas ng convenience store para hanapin ang kanyang ama, at nakita niyang nawala na ang lahat. Mabilis na kinuha ni Gangdo ang kanyang anak at tumakbo palayo, ngunit sa gitna ng kaguluhan, napansin niyang maling bata ang nakuha niya. Nang lumingon siya sa likod, nakita niyang papasugod na ang halimaw sa kanyang anak at kinuha siya. Tumalon ang nilalang sa ilog at lumangoy sa kabilang panig. Sinubukan ni Gangdo na habulin ang nilalang, ngunit wala na siyang nagawa kundi panoorin na lang ang walang kalaban-labang anak. Sa lalong madaling panahon, dumating ang army upang harangin ang lugar, at ang mga tao ay nagdalamhati sa pagkamatay ng kanilang pamilya. Ang tiyuhin ni Hyunso, si Nam-il, ay dumating na may luha sa kanyang mga mata matapos marinig ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang pamangkin. Niyakap ng magkakapamilya ang isa't isa at umiiyak na bumagsak sa sahig, ngunit sa halip na tulungan, pinalibutan sila ng mga reporter at kinuhanan ng mga litrato. Ilang sandali pa, dumating ang isang government worker na nakasuot ng biohazard suit upang batiin ang mga tao, at nagtanong tungkol sa kung sino-sino ang nagkaroon ng physical contact sa nilalang. Ang mga tao ay natatakot na aminin ang kanilang pagkakasangkot, ngunit pagkatapos tanungin ng paulit-ulit, ang ilan ay nagtaas ng kanilang mga kamay, kabilang si Gangdo, sa takot na mahatulan ng legal punishment. Mas maraming manggagawa na naka-biohazard suit ang nagsimulang sumugod sa gusali at sinubukang i-quarantine ang mga pamilya. Pilit nilang kinuha si Gangdo, habang ang kanyang pamilya naman ay nagmakaawa na huminto na sila. Lumalabas na nakaligtas ang sundalong Amerikano na tumulong kay Gangdo,
ngunit hindi nagtagal ay nagkasakit matapos mahawaan ng virus na dala ng nilalang. Samantala, pinull out na ng gobyerno ang kanilang military forces at nagpadala ng specialized teams upang i-handle ang virus outbreak. Kasabay nito, si Gang Do at ang kanyang pamilya ay dumating na sa ospital, ngunit nagulat na makita ang kakulangan ng quarantine measures, kung saan kahit na ang mga doktor ay walang suot na face mask. Kinagabihan, si Gang Do ay nakatanggap ng isang tawag, at agad niyang nakilala ito bilang ang kanyang anak na babae. Sinubukan ni Gang Do na tanungin ang kanyang lokasyon, ngunit biglang naputol ang signal. Samantala, patuloy na inaatake ng halimaw ang mga tao, pinatay ang mga quarantine workers at dinala sila sa pugad sa loob ng imburnal, kung saan iniimbak sila ng nilalang bilang pagkain. Kalaunan, lumabas si Hyun So mula sa loob ng butas ng drainage, at sinuri ang trabahador na dinala ng halimaw, ngunit namatay ang lalaki sa pagkalunod. Nagawa ni Hyun So na makakuha ng isang cellphone sa katawan, ngunit hindi na ito gumagana matapos lumubog sa ilog. Samantala sa ospital, sinubukan ni Gang Do na kumbinsihin ang pulisya na buhay pa ang kanyang anak na babae, ngunit iniisip ng opisyal na nababaliw na siya at hiniling sa doktor na bigyan siya ng psychiatric evaluation. Nang ma-realize na maaaring magsimulang magutom ang kanyang anak sa lalong madaling panahon, sinubukan ng pamilya na lumabas ng ospital, ngunit nakilala kaagad dahil sa blonde na buhok ni Gang Do. Tumakbo sila patungo sa elevator, pagkatapos ay pumunta sa parking garage, kung saan sinundo sila ng sasakyang minamaneho ng mga gangster para sunduin sila. Matagumpay na nakatakas sa ospital ang pamilya, habang desperado naman silang hinahabol ng mga kapulisan. Matapos makatakas, sinangil ng mga gangster ang matanda ng malaking halaga ng pera para sa pagliligtas sa kanya, pagbibigay sa kanila ng mga armas, at pagpapahiram ng isang government vehicle upang magawa nilang mag-blend in. Walang choice si Hibong kundi ibigay sa kanila ang lahat ng kanyang ipon, pati na rin ang kanyang mga credit card. Nagmaneho sila patungo sa isang police checkpoint at sinubukang dumaan, ngunit nakilala sila ng isang police captain bilang ang mga wanted na tumakas mula sa ospital. Nang wala ng ibang choice, sinuhulan ni Hibong ang opisyal ng tanging pera na natitira sa kanila. Kalaunan, sinimulan ng pamilya na hanapin si Hyun So sa bawat sewer system na makikita nila sa mga mapa na ibinigay sa kanila. Gayunpaman, ang lugar ay masyadong malaki upang makover nila ito, at wala silang ideya kung nasaan si Hyun So. Nagreklamo si Nam-il na hinding-hindi nila makikita ang kanyang pamangkin sa ganitong paraan, ngunit sinabihan siya ng kanyang kapatid na babae na ihinto ang pagrereklamo dahil wala silang ibang opsyon. Ilang sandali pa, napansin ng pamilya ang isang bagay na patungo sa kanila, at ang lahat ay inihanda ang kanilang mga sandata para mag-shoot. Naramdaman ni Namjo na tumulo ang tubig sa kanya mula sa kisame at nag-shoot sila ng maraming shot, para lang malaman na wala naman ito. Gayunpaman, lumalabas na may dalawa pang batang lalaki na nagtatago sa tabi ng mga dingding, at sila ay nakatakas palabas ng imburnal matapos muntik ng mapatay ng pamilya. Walang tirahan ang dalawang batang lalaki, at nagpa siya ang nakatatandang kapatid na magnakaw ng pagkain sa pinakamalapit na convenience store, na lumalabas na ang pag-aari ni Gang Do sa may dalampasigan. Lumabas sila na may dalang mga bag ng pagkain pagkatapos halukayin ang storage, para lang makita na papalapit na sa kanila ang halimaw mula sa ilalim ng tulay. Mabilis na tumakbo ang dalawa pabalik sa shelter, ngunit hinabol sila ng halimaw habang ang mga bata ay desperadong tumakbo para sa kanilang buhay. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Hibong sa kanilang tindahan, at nakitang sapilitang binuksan ang mga pinto. Hindi niya ito pinansin, at patuloy na kumain ng hapunan ng pamilya habang iniisip na kasama pa rin nila si Hyun So. Samantala, sinubukan ni Hyun So na makasurvive sa pamamagitan ng pag-ipon ng tubig mula sa mga imburnal, ngunit nakita niyang papalapit na ang halimaw at mabilis na nagpanggap na patay na. Iniluwa ng halimaw ang magkapatid na nahuli niya mula kanina, at napansin ni Hyun So na buhay pa ang nakababatang kapatid. Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang iligtas ang bata at maprotektahan ito mula sa halimaw. Pagkaraan ng ilang oras, napansin ni Gang Do ang nilalang na nakatayo sa labas ng kanilang tindahan, at sinubukan ng ama na barilin ng halimaw ngunit nagmintis siya. Sumugod ito patungo sa kanila at sinimulang itulak ang istruktura, kalaunan ay nabaligtad ang buong lugar, habang si Hibong naman ay patuloy sa pagbaril. Matapos huminto ang halimaw, lumabas ang pamilya para lang makita itong nakahandusay sa lupa, na tila sugatan sa mga putok ng baril. Pinaputukan ni Nam-il ang halimaw, na nagudyok dito na tumakbo patungo sa ilog, habang ang pamilya ay nagpatuloy sa kanilang pagtugis. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naubusan sila ng bala at ang halimaw ay tumalon sa ilog.
Sinabi ni Hibong sa lahat na manatili sa likod, at ibinigay ni Gangdo sa kanyang ama ang baril na may huling bala. Hindi nagtagal, ang halimaw ay nagsimula muling lumangoy patungo sa pamilya, habang si Namjoon naman ay sinubukang atakihin ito gamit ang kanyang pana. Sinugod ng nilalang ang matanda at pinaputukan ito, ngunit lumalabas na nagkamali pala ng pagkalkula si Gangdo at wala na pala talaga itong bala. Tumalikod si Hibong at mahinahong sinabihan ng kanyang pamilya na tumakbo, habang ang nilalang naman ay inatake siya. Hinawakan nito si Hibong sa binti at ibinalibag siya sa lupa. Habang ang lahat ay nanood at wala nang nagawa. Tumakbo si Gangdo patungo sa walang buhay na katawan ng ama at umiyak sa sakit, ngunit hindi sila maaaring manatili doon ng matagal dahil patungo na rin doon ang mga pulis. Sinabi niya sa magkapatid na tumakas para sa kapakanan ng paghahanap kay Hyunso, at tinakpan ng dyaryo ang mukha ng kanyang ama. Sinubukan ding umalis ni Gangdo, ngunit hindi niya ma-overcome ang kanyang kalungkutan at nahuli ng mga pulis. Nang dumating ang gabi, pinuntahan ni Namil ang kanyang kaibigan, na nagtatrabaho sa phone company para humingi ng tulong. Pumuslit sila sa office building at sinimulang hanapin ang huling tawag mula kay Hyunso. Nahanap nila ang kanyang lokasyon, ngunit ang kaibigan ni Namil ay pumunta sa opisina ng manager at dito nabunyag na trinaydor niya si Namil sa pamamagitan ng pagsumbong sa pulisya upang makuha ang bounty money. Nakita ni Namil ang mga taong gustong hulihin siya kaya mabilis niyang pinatay ang mga ilaw. Pagkatapos ay tumakas siya palabas ng opisina at nilock sa loob ang mga humahabol sa kanya. Nakatakas siya sa gusali, ngunit nakita niyang hinahabol din siya ng mga pulis na nasa labas. Nang magpanik, tumalon siya sa ilalim ng tulay at naiwasang mahuli. Bago tuluyang nawalan ng malay dahil sa sakit ng pagkakahulog, tinawagan ni Namil ang kapatid at tinext ang lokasyon ni Hyunso. Napansin ni Namjo ang mensahe ng kanyang kapatid, at mabilis na tumakbo patungo sa imburnal na kinaroroonan ng kanyang pamangkin. Pumunta siya sa ilalim ng tulay at dumiretso sa entrance, habang tinatawagan si Gangdo sa kanyang lokasyon. Ilang sandali pa, nakita niya ang halimaw na papalapit sa kanya at sinubukan itong panain, ngunit napatalsik siya nito papunta sa isa sa mga kanal, na sa kabutihang palad ay pinigilan ng halimaw na makalapit sa kanya. Matapos malaman ang tungkol sa lokasyon ng kanyang anak, sinubukan ni Gangdo na tumakas sa ospital, ngunit pinigilan siya ng mga doktor na patuloy na nagsasagawa ng mga masakit na eksperimento sa kanya. Ibinunyag ng leading researcher na wala naman talagang virus, at ginagamit lang ito ng gobyerno para i-distract ang mga tao sa pinagmulan ng halimaw. Narinig ni Gangdo ang kanilang pag-uusap, na nag-joke sa doktor na i-lobotomize ang lalaki upang patahimikin siya. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Hyunso na aliwin si Sejong sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya na isipin kung ano ang kanilang kakainin pagkatapos makalabas. Gumawa siya ng lubid mula sa mga damit ng mga biktima, at itinali ang isang baton ng pulis sa dulo. Inihagis ng batang babae ang lubid sa platform, at nagawang makagawa ng hagdan. Bago sila makatakas, bumalik ang halimaw, dahilan para mapilitan silang magtago. Nandiri ang dalawa habang sinimulang isukan ng nilalang ang mga buto ng lahat ng taong kinain niya. Napansin ng halimaw ang mga bata at sinubukang hulihin sila, ngunit hindi niya magawa dahil nagtatago sila sa loob ng mga dingding. Kasabay nito, ginawang hostage ni Gangdo ang isang doktor at nagmamadaling lumabas ng gusali, ngunit nakita niya na ang mga opisyal ay nagpapahinga at nag-iihaw na parang nasa bakasyon lang sila. Kinuha niya ang isang sasakyan sa pamamagitan ng pagbabanta na papatayin ang hostage, at pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa kinaroroonan ng kanyang anak. Samantala, nagising na din si Namil matapos iligtas ng isang palaboy, at nakumbinsi siya na tumulong sa pagliligtas sa kanyang pamangkin. Para harapin ang halimaw, gumamit sila ng mga bote ng alak at gumawa ng maraming Molotov cocktail. Sa kabilang banda, nagising si Hyunso pagkatapos magtago mula sa mga pag-atake ng halimaw, at napansin niyang meron sakit si Sejong. Nang sumilip siya sa labas, nakita niyang natutulog ang halimaw. Sinubukan ni Hyunso na tumakbo para abutin ang lubid, ngunit mabilis siyang tinambangan ng halimaw, na humawak sa kanya at ibinalik siya sa sahig. Nakita niya si Sejong sa labas, at tumakbo patungo sa kanya para subukang iligtas ang kanyang buhay, habang hinahabol sila ng halimaw mula sa likuran. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Gangdo sa pugad, para lang makita na puno ito ng mga buto at wala na doon ang kanyang anak na babae. Nang hindi inaasahan, nakita niya ang halimaw na dumaan sa kanya mula sa itaas, na may braso na nakalawit sa bibig, at hinabol ito kasama ang kanyang kapatid na babae na kakagising lang din.
Sinundan nila ang halimaw habang lumalangoy ito sa ilog patungo sa pagtitipon ng mga nagpoprotesta sa Pampang, na nagrereklamo tungkol sa quarantine at ilegal na pag-eeksperimento. Sa sandaling yun, mabilis na napansin ng mga tao ang halimaw na papalapit sa kanila, at tumakbo sa takot habang sila ay tumatakas sa lugar. Habang umaakyat sa lupa, sinimulan ng mga pulis ang pagbaril sa nilalang, habang ang militar naman ay ipinosisyon ng isang kemikal malapit sa halimaw. Naglabas sila ng nakakalasong gas sa lugar, na nagpahina sa nilalang habang nagpupumiglas ito sa sakit. Sumugod si Gangdo patungo sa bibig ng halimaw, at sinubukang hilahin palabas ang kanyang anak. Nagawa niyang kunin ang anak na nakahawak pa rin kay Seijo na sinusubukan niyang protektahan, at narealize niyang matagal nang patay ang kanyang anak na babae. Dinala ni Gangdo ang anak na babae patungo sa pamilya, at umiyak sila habang niyayakap ang walang buhay na katawan ni Hyunso. Sa sobrang galit, nagpa siya si Gangdo na maghiganti para sa kanyang anak na babae, at sinimulang atakihin ang halimaw gamit ang isang metal pipe. Sinubukan ding tumulong ni Nam-il at naghagis ng Molotov cocktail sa halimaw, itinaboy ito, ngunit hindi ito nagland ng anumang direktang hit. Samantala, ang pulubing lalaki ay pumuslit sa ibabaw ng nilalang at sinimulan itong buhusan ng gasolina sa buong katawan. Inihanda ni Namjo ang kanyang pana na sinindihan niya sa apoy, at pagkatapos ay inatake ang halimaw. Sa sandali ng kaguluhan, sinubukan ng halimaw na tumakbo pabalik sa tubig, ngunit nakatanggap siya ng nakamamatay na saksak sa kamay ni Gangdo, na nagtago sa likod ng mga poste. Bumagsak ang nilalang sa kanyang huling hininga, at namatay habang nasusunog. Napansin ni Gangdo na buhay pa ang batang lalaki na sinusubukang protektahan ng kanyang anak, at dinala siya sa kaligtasan habang tinitignan ang resulta ng kaguluhan. Makalipas ang ilang buwan, inampon ni Gangdo ang bata na parang sarili niyang anak. Habang naghahapunan ang dalawa, pinuna ng balita ang gobyerno tungkol sa kanilang mga aksyon. Patuloy silang naninirahan sa convenience store sa tabi ng ilog, naghihintay sa pagdating ng bagong halimaw, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.